Harith. So, up against... Respetuhin nila ngayon yung Echo. Isa sa mga strength ng Echo is imposibleng isa lang yung initiator namin. Kailangan max 3. So, respeto sila. Purifies ngayon ang kinuha ni... Parehas silang masterful sa paggamit nito. Si Flap at saka si Sanford. It's a long way down the road on memory lane. Paano nga ba nagsasabi nga ni Kuya Imagine old school. Pero unang skirmish. Okay, may kita natin ginamit na dito na welcome. It's gonna be a Carl TC! Mga ka-first blood dito, si Carl TC naman ginamit na ang Netherrealm. Si Carl TC pipilitin din yata na nabigyan. Pero nga lang couple players dito gusto kuhanin ni Flap TC. Pero sabi dito ni Saji, teka lang, meron din naman akong Netherrealm na pwedeng gamitin. Vexana nga pala ang hero na hawak ko. Habang si Sanford dumating na rin. Akala natin makakapag-Netherrealm na si Feudon, but I think kakal-4 niya lang noon. Tapos naglalagay parang siya, kaya miss sa Concha dyan. Ayun gagawin na ni Carl. Ayan na, Ngart. Ayun na, nakita na natin. Idinikit na sa pader. Sabi, face the wall. Bang. Tapos sakto naman dito, patay sa kamay ni Sanford. Pero dediretso ibang mga players pa na Echo. Hindi pa daw sapat na nakuha nila si Kyle TC. Dediretso iba nila. Mukhang kukuhanin na rin dito. Si View, pero nga lang, meron Shadow Stampede na hila sa ilalim ng Torre. Makabaliktad ba? Hindi! Carl TC with another kill. 2 casualties para sa Echo. Daddy JP making all the vision work. Hindi pa tatapos. Pero Owen nag-iisa laban sa dalawa. Owen. Gutom na si Carlito. Sinusubukin na apak-apakan lang. Sanford. Sinubukan na ball. Ayan na final slash. Sanford goes down. Si Owen na lang po naiiwan. Wow, what a microplay. Buhay pa rin. Magandang kill para kay Owen though. At buhay na rin si Kyle TC. Pwedeng i-go-to ng AP Bren. Pwedeng lamang sila dito. Wala si Sanford. Okay, tingnan natin walang ultimate si Carl TC. Natin lang mukhang mabaliktad pa nga yata dun sa objective. Pero may Carl TC this time around. At sumama pa na pagpasok doon. So kailangan umalis ang mga players dito ng mga Echo. Kaya naman, wild charge ginamit na ni JP. At maganda yung play ni Owen dun ha. Parang heavy play. Wala siyang buhay pero sabi niya, mama. Deep turtle sana yun para sa side ng Echo. Good outplay from Owen. At mukhang narinig niya tayo. Kailangan ko na daw mag-shine. Labas ko na yung Arlot ko. Ito na speaking of Arlot na dito naman sa may mga bottom lane. Para nag-serve ng badminton shuttlecock. Oo, ayun na. Tapos dominance ice na siya dito. Parang pinadala. Sa ginagawa ng AP Bren, nilalaro din nila yung power spike nila. Alam nila na may dominance ice na. Tapos nag-antikiras pa si Kyle TZ. So yung damage output ng Echo dito ay medyo mawi-withstand na ng mga makukunan sa side ng AP Bren. Okay, si Sanji nakita yata doon. Pero napalalim yata ginamit agad ng Netherrealm. Habang si Sanford doon sa may ilalim. Si View magiging target niya. Pero may counter na Netherrealm para dito kay View. Kyle TZ is gonna be down para diretso yung mga para kay JP. Napakasakit ng mga synchro vision at look at Owen. Dumedire-diretso lang. At nahabulin pa nga yata ni si Very Cutie. Pero dahil dyan, double kill na para ito kay Kyle TC. At meron pang hinahabol dito si Super Marco. Dahil dyan, AP Bren makakasecure ng pagong at pwede pang Torre doon sa may bandang gitna. Tatlong nawala, may Torre sa gitna at merong isa na namang turtle for Kyle TZ. Wow! Another objective at kills. Wow, AP Bren with the lead, 3.0. Nanakawan pa. Nanakawan pa nila. Isang purple at isang orange ang nanakawin ng AP Bren. Nako. At doon pa tataas ang kanilang kalamangan. One thing na specific na pwedeng mangyari sa laban na to is that lumaban ng Echo doon sa loob ng Zaman Force. At dahil doon, parang preview na pala to. MSC 2024. Grabe, no? Preview? Paki-screenshot. Kasi madaming tama yung ano mo, pagkaka-deliver mo. Kasi tatlo yung question mark eh. Preview? Yan. Sino pagkagano kailangan? Pero wait lang, isa sa mga preview natin is na-preview na natin na mayroong makakagat dito si Carl TC. It's gonna be a counter play. Merong alam din paggamit na Netherrealm para kay Few. Si Flap TC nandito na rin. Hello my friend! Kaya naman patay si Carl TC sa kami ng idol niya. Habang si JP, isama mo na rin. Merong petrify para kay Sanford na laban. Ang Sansan duo. Isama mo dito si Benny Cutie with 3 hits. Pero si Sanji na iwan sa may bandang likod. Sanford is down as well. AP Bren out positioning Echo. Hiniwalay sa lahat ng pwedeng ilagay sa mapa. Benny Cutie na lang ang naiwan. Sobrang taasan ang sustain ng Echo dito. Hindi nila na kagad na mapapatay si Tams. Together of course with the Paramis plus yung Arlot. Ang ganda ng early game na meron si Owen. Meron na rin siyang Athena Shield. So kahit pa paano kaya niya ng itangkihin yung mga binabato-batong Shadow Strikes na meron si Sanji. Good game para dito sa AP Bren. If you are Echo, kailangan think twice ka. Kasi in AP Bren, ilalaban nila yung kanilang Netherrealm lagi sa loob ng Zaman Force. At kapag nasa loob ng Zaman Force yung AP Bren, hindi mamumula basta-basta itong si Super Marco para mag-Berserker Barrage si Benny Cutie for the last hit. Oh, thank you for that. Dahil lahat magiging purely a great team. Tulad dito, kakasabi mo lang about the Synchro Vision, even yung ultimate na isang Harith. Pwede silang bumabad, pwede silang mag-sustain. Extended team fight, sino mo Ate Chantel? Oh, sakto pala. Maganda sana yung positioning ni nung Sansan. Kaso na-knock up ni nakalwit ni Kyle TZ.
na-knock out dito si Sanford nung moment na yon. So very crucial talaga lahat ng mga skills na pwedeng gamitin na pang-counter. And speaking of pang-counter, kailangan ma-counter dito na Echo ang simula na Lord na AP Bren. Sobrang basic nung plano. Parang kumbaga pag nag-dragon si Sanford, magtabi-tabi na, may Netherrealm, may Zaman Force, hindi yan lalapit dito. Pagka-land niyan, siya ang yari sa atin. Parang parada lang yan eh. So kailangan bigyan ng space muna kung saan nanggagaling yung Dragon. Another, soft reset. Oh my God. Soft reset na! Narinig natin yung Gosil, narinig na natin, nakikita natin yung Dragon ngayon. Si Cartesi ay mga kalahati yung buhay habang si Sanji hahabulin doon para umabot yung kanyang Netherrealm. Habang papasok yung mga players dito ng AP Bren, Sanji's gonna be down, naiwan! At si Cartesi patay na rin. Kaya dahil dyan, dalawang players ng Echo ang wala. Habang kailangan na ngang umuwi this time around ni Benny Cutie at sisimulan na ng AP Bren yung Lord. Parang beehive na talaga gumalaw yung AP Bren ngayon. Hindi na tayo makakita dito ng iwaiwalay puwersa para sa kanila unless mag-split ng nabahagya si Flaptz. But they will utilize the Zaman Force Netherrealm combo every time. Pwede pala yun. At hindi na magagawa ngayon ng Echo yung ginagawa nila kanina na mayroong bumabackline sa Luyi. This time, yung lapag gaming ng Zaman Force, dun lang sila lumalaban. Kahit anong mangyari, lugi yung Echo dun. The Beehive, the Swarm, kailangan mo ingatan kung saan ka pwepwesto. Dalawang unang 2 takedowns right away from AP Bren. Hindi muna kumontes doon sa mismong objective. May Lord na yun ng AP Bren na pwedeng mag-siege sa gitna and they have to make sure on how to defend this. Ang hirap nito kasi kahit isa kang Grok, like for example, hindi, kahit yung si Cartesi, kahit meron siyang missiles, wala silang skill pang alis doon sa AP Bren sa loob ng Zaman Force na yun. Gwen, wag mo. Madedefensahan pa rin dito na Echo yung Lord. And for AP Bren, continuous lang ang kanilang magiging pressure, ay bibigay na pressure against Echo. So kailangan maging maingat din sila dito dahil pag may napalalim, parang nakahanda din si Cartesi sa Detona's welcome. Pero nakita natin guys, narinig natin yung conceal pero naharangan lang din naman ng padera. Habang nakaabang dito, ginamit na yung Zaman Force dahil Torre pa lang gusto ko hanin. Napakagandang final slash. Sama pa ng wild charge pero may sagot. Sabi nila may Netherrealm. Tapos nandito na nga. Killing spin na para kay Few, dalawang patay para sa side na Echo. Pwede diretsuhin yung Torre dito sa may bandang ibaba. Dahil kumpleto pa ang players na AP Bren. Tatlo ang kailangan dumepensa para sa Echo ngayon. Meron pa minion wave sa may bandang gitna. Wala silang damage. Walang damage ang Echo dito. Tatlo lang na iwan. Endable to. Kaya bang depensa ng mga Orcas to? Parang hindi yata sapat pero si Cartesi ginamit ng energy eruption at paaalisin. Palalayuin pa nga si Sanji doon sa moment na yon. Si Benny Cutie na pipilitan dito dumepensa. Pero nakita natin Flaptz tumayo na yata. And for this one, hindi pa rin matatalo ang mga Hive, ang mga Beasts. AP Bren wins the series. The World Champions. Ang laban ng mga kampiyon na naig ang black and yellow sa laban. Napakagandang match. Napakagandang series. Pero doon pa lang nila nakita kung paano hiwalayin mismo ang mga member ng Echo. Yung bread and butter nung nangyaring laban is to get the better, I think the better drop execution for the side of AP Bren. We talked about this, yung level 4 na meron, yung kapag nag-level 4 na, kaya pinapa-level 4 nila kagad si Mr. Super Marco kasi yun ang mangyayari, yung sama-sama puwersa at doon na nawalan ng lakas yung Echo. Nakikita natin kanina na it was Cartesi initiating with those 2 to 3 pick-offs. Yung nakikita natin na with him, maganda yun ang kuha nilang pick-off. But then again, hindi nila napigilan yung team fight composition. Dire-diretso kasi yun eh. It was an outclass ng team fight composition para sa laban na to. Tsaka wala din kasi pang-hold talaga doon sa Harith if ever na nagtinikling na yung nag-unli Chrono Dash Zaman.